Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po, Coach Oli nagbabalik. Huwag pong kakalimutan na i-like po agad itong video na ito at mag-subscribe. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Senado, tinawag na tuta ni Tamba ang mga kongresista. Pangalawa, Google, ito delikado, at FB, may pagbabago. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso tayo agad sa balita dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito po, pag-usapan natin una ang mga tutang kongresista, mga tuta ni Tambaluslos. Matapos mabatikos dahil sa bagal ng impeachment process sa Senado, bumanat si SP Cheese at sinabing sunod-sunuran lang ang mga kongresista kay House Speaker Martin Romualdez. Agad namang bumuelta ang mga mambabata sa Kamara at yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Ayaw ng patulan ng mga kongresista ang patutsada ni Senate President Cheese Escudero na sunod-sunuran lang sila kay Speaker Martin Romualdez. Ay, nako, eto. Ito po issue dito, no? Sinabihan ni Cheese na itong mga kongresista ay sunod-sunuran kay Tamba. At kulang na lang sabihin na itong mga ito ay tuta kayo, aso kayo ni Tambaluslos. Alam nyo, ako talaga sa aking opinion, meron talagang nagkakaroon ng gitgitan. Etong panig ng kampo ni Tamba and at the same time ay panig ni Marcos, ni BBM. Alam naman natin na ito si Cheese Escudero ito ay nasa panig ni BBM. At hindi itinutuloy ang impeachment, posible ito rin ay isang utos ni BBM na wag ituloy ang impeachment kasi posible dahil mapapahiya sila talaga dyan. Wag po nating kakalimutan kahit anong explanation nating paikot-ikutin, kahit anong batas ang sabihin natin. Ang mga senador, boboto yan, depende sa political affiliation. At wala po silang numero. Hawak na po ng Duterte Black ang Senado. So, meron na po itong dalawa. And in my opinion, ito nga ang may dalawang banggaan. Posible, itong kampo ni Lisa o ni BBM against Tambaluslos. But definitely, magkakampi ito. Pero, meron ding gitgitan yan. Okay? At liliwanag pa yan sa mga susunod na araw. Dahil syempre, may struggle of power pa din yan eh. Kaya nga, ang gaya ng sabi ko sa inyo, itong kay Cheese Escudero ay bata ni BBM. Ito si Tambaluslos, bata ito, ang bata niya yung mga kongresista. At syempre, gusto nilang ituloy yung impeachment dahil baka makachamba sila. At manalo, walang tinik si Tamba. Alam naman natin na itong si Tambaluslos ay may pangarap maging presidente. Sa katunayan, sinubukan pa nga niya maging prime minister, di ba? Oh, parang maraming nagbabanggit na yan talaga ang end goal ni Tambaluslos. Kaya nga yung remember yung PI na yan, di ba? People's Initiative, gusto nilang palitan. Yang patungkol sa panunungkulan, yung tenure ng isang politiko. No? So, pag inisip nyo, nagliligtasan lang po sila ng kanya-kanya. Kanya-kanyang agenda. Si Marcos, tinitingnan niya, si BBM, tinitingnan niya na mahihirapan siya talagang kunin ang impeachment. So, kung matatalo lang sila, wag nang ituloy. Eto si Tamba, nagbabaka sakali. Kasi, booking na sila eh. Even si Chanco, di ba, sinabi,
Tingnan nyo ha. Sinabi ni Chanco na itong si Tamba ay namudmod ng pondo para sa mga pipirma sa impeachment. Ibig sabihin, meron talagang desire talaga to si Tamba na tanggalin si BP Sara dahil sa kanyang political agenda. And definitely, alam niya na kung talagang head-to-head sila ni BP Sara, ito si Tamba, alam niya hindi siya mahal ng taong bayan. It's very obvious. And he knows it. So kaya nga, ginawan niya ng paraan, doon sa pera ng taong bayan, iginamit niya yan para masuhulan yung mga pipirma ng impeachment. Isa pang halimbawa, yung first to third complaint, ang tagal na po sa Kamara. Walang pumipirma. Wala silang numero. Tapos kung kailan na magla-last day, nung pinasa yung fourth complaint, bigla silang nagkaroon ng numero. Remember that? Nagkagulatan. Pinagtatawanan na nga natin sila eh. Biglang, merong fourth complaint, tas biglang na ang daming pumirma. Di ba nakakapagtaka? Hinabol nila on the last day. Kaya nga ang sabi ni Escudero, ang tagal niya nakabinbin sa inyo tapos kami sisisihin ninyo. Ang tagal niyong pinasa sa amin, no? Pagpasa niyo sa amin, gusto niyo madaliin namin. Diba? Yung fourth complaint na yun, doon pumasok yung sinasabi ni Chanco na nagkabayaran. Diretsahin na po natin. Yun din ang ibig sabihin ni Chanco eh. Popondohan yung kanilang mga proyekto. In short, magre-release ng pera, hindi para talaga doon sa impeachment. Ay hindi para talaga sa proyekto. Ginagamit lang yung proyekto nitong si Tamba para matuloy ang impeachment. Naintindihan po. And as we get closer sa 2028 election, this will be very evident. Even, di ba, si Amy sinasabi niya na meron talagang bumubulong-bulong sa paligid ng kapatid niya. Bagamat alam naman natin, si Amy nililigtas lang yung kapatid niya si Bongbong, pero partly may katotohanan yun. Talagang may bumubulong kay Bongbong at hindi ito nagugustuhan nung mga nakapaligid kay Bongbong. Anyway, ganito lang po kasimple yan. Kalat na po ito sa mga nasa loob. Okay? May nagsabi po sa akin nito na talagang may girian na po dyan. Kampo ni Bongbong, ni Lisa, and then against dito si Tamba. Totoo man to or hindi, I encourage yung mga taong bayan. I-observe to. I-observe tong side na ito. Dahil ito ay magiging very important itong sa last quarter before the presidential election sa 2028. Di ba? Alam naman natin, ililigtas nila yung kanya-kanyang sarili. May mga sariling political ambitions yan. Mayroon silang gustong ituloy. Ayaw nilang bumaba. And definitely, pag nakaupo si BP Sara, matitigpas silang parehas. No? So pumuporma yan ng kanya-kanya. Kanya-kanya nilang diskarte. Sabi nila, gawin na lang ng Senado ang kanilang trabaho. Mahirap nilang mapasunod ang lahat ng mahigit 300 mambabatas na bumubuo sa Kamara. Tingnan mo yung palusot nitong Kamara. Gawin na lang ng Senado ang kanilang trabaho. So sa madaling salita, wag nyo kaming pakialaman. Yan po ang sinasabi ng mga kongresista. Or siguro yung mga aso, yung mga tuta, yung mga tagatahol ni Tamba. Pero teka muna, ang nagdidikta nga sa Senado ay mga kongresista. Di ba? Kailangan desisyonan pa yung impeachment na yan sa plenaryo. Pag-uusapan pa nila yan eh. Kaya nga minabadali ng congressman itong mga senador. Ngayon, sino ang diktador? Di ba? Yung sinasabi, wag nyo na kaming pakialaman. Sinasabi ng kongresista, gawin nyo trabaho nyo. Sa katunayan, kayong mga congressman
ang pakialamero, desisyon kayo. Di ba? Dinidiktahan yung Senado, hindi kaya. Kaya nga sabi natin, sitting duck dyan si Bongbong eh. Wala na siyang magawa dyan sa Senado. Wala na silang numero. Naiintindihan po. At the same time, si Chis Escudero, pumuposisyon din yan. Alam natin, 3 sila gusto maging Senate President. At lahat ng 3 yan, hindi yan magiging Senate President kung hindi magpapalakas sa Duterte Block. Dadaan yan sa Duterte Block. Sino yan? Si Chis, si Tito Soto at si Amy. Si Amy given na yan, sip-sip talaga sa Duterte yan. So dadaan yan sa Duterte Block. Si Chis, posibleng hindi. Si Tito Soto, ganun din, posibleng hindi. But you will not become a Senate President now na hawak na ng Duterte Block almost half ng Senado. Kanya-kanya po kasing districts, hindi naman po magiging seasoned politicians yan kung the mere na susunod na lang po sila sa isang kupas. Naku, papalusot. Hindi pa raw magiging seasoned politician. So, ang palusot na itong balbasarado na ito. Ito si Ortega. Hindi naman magiging yan eh. Veteranong mga politician niya mga yan kung tagasunod lang ng tagasunod. Di ba? Maniniwala ko sa'yo. Hindi yan basta susunod. Nang walang proyekto. Hindi ako nagsabi noon, si Chanco. Nagsunuran daw yung pumirma ng impeachment because may nirelease na pondo. Tama or tamang-tama? Kung hindi ba nangako si Tamba ng mag-release ng pondo, pipirma ba kayo? Ang tagal nga nyo hindi pumipirma eh. First to third complaint, ang tagal nakabinbin sa inyo, hindi kayo pumipirma. Wala rin kayong numero. Biglaan lang kayo nagpumirma. Huwag naman tayo maglokohan, Ortega. Di ba? Ayaw niyong tawagin kayong aso ni Tamba. Pero look at what you're doing. Tahol kayo ng tahol doon sa mga obviously paggawa ni Tamba. Hindi naman tanga eh. Hindi naman bobo yung mga Pilipino. Kitang-kita naman nila yung galawan ninyo. Diba? Alam naman nila yung tahol ninyo eh. Sa katunayan, simula umupo kayo ng 2022 hanggang ngayong 2025, wala naman kayong inasikaso. Kundi banatan ng Duterte. Kung hindi tumahol para kay Tamba, then ayaw nyo tawagin kayong aso. Ayaw kayong tawagin na tagasunod. Ayaw nyo tawagin kayo na hindi na ang trabaho ng Senado ang maging tagasunod ni Tamba. Nasaktan kayo dahil pinoint out yung katotohanan. The truth hurts eh. Ayaw nyo mababanggit yun. Don't tell us wala kayo natanggap. Even yung sinasabi nyong kaalyado nyo na sila Chanco, binuking kayo. Po ang desisyon natin at the end of the day nanggagaling po sa mandato ng taong bayan. Sabi pa ng isang kongresista mula sa Maynila, ni hindi nga sila nagkikita ni Speaker Romualdez. Actually, nakita kami ni Speaker dito lang po sa plenary. Never po kami nagkakausap ng person. Sino ba ito? Sino ba to? Hindi daw sila nagkakausap ni Tamba. Nakalimutan ata ng mama na ito, 2025. Hindi raw sila nakikita ni Tamba. Hindi ata alam ni itong mama na ito na 2025 na. At hindi niya ata alam, hindi tanga mga Pilipino. Meron na pong Zoom. Meron na pong video call. Meron na rin pong GCash. Meron na rin online transfer. Di ba? Hindi kailangan magkita kayo. Hindi kailangan abutan kayo directly ng pera.
Hindi ko po pinagbibintangan na kayo ay, binayaran. Ang issue dito, para ma-release yung pondo. Kasino ba namang hindi kayo magkita? Wala ba kayong sekretary? Kasinong hindi kayo mag-usap? Sa personal, 'di ba? Gaya ng sabi ko, may Zoom naman. Oh. Ano ka ba? Sa bundok ka ba nakatira o ano? Matibay pa rin ang paniniwala ng mga kongresista na matutuloy pa rin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil ito raw ay ayon sa konstitusyon. Ako uulitin ko, paulit-ulit kong sinasabi yung stand ko about dito sa impeachment. I don't know kung anong stand dito ng Banateros. But as for me, gusto ko matuloy itong impeachment. Totoo. Gusto ko matuloy ito. Una, para wala tayong utang na loob diyan sa mga lintik na yan. Pangalawa, gusto kong mapahiya itong administrasyong ito. Alam ko, matatalo sila. Alam ko yan. Alam nyo yan. Alam natin matatalo sila dyan sa impeachment na yan. That is for sure. Lalong-lalo na ngayon. Maraming sisip-sip sa mga Duterte. Katunayan, kanina na ikwento ko, no, may mga nakakausap ako, hindi ko nababanggitin ko sino-sino. Ako naman ay friendly. Hindi naman ako nang-aaway ng vlogger. May mga kaibigan tayong vlogger na nasa pula, nasa dilaw. Even sila, gusto na. Merong mga vloggers sa kabila na gusto nang lumipat. Naiisip nila, hirap na sila sa pagtatanggol sa mali. Nauubusan na sila ng sasabihin. Tapos, yung mga natatanggap nila, nawawala pa. Kaya nga naman gusto nilang lumipat sa Duterte. At etong mga vloggers na ito, sabihin ko sa inyo, they know walang bigayan sa Duterte. Alam yan. That is vloggers knowledge. Kung may public knowledge, alam ng publiko, ito alam ng vloggers. Walang bigayan sa Duterte. Kaya yung iba nagpunta sa kabilang kampo. Especially yung mga dating Duterte na lumipat. Alam yan. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Even marinig ng mga vloggers itong sinasabi ko, alam nila totoo yung sinasabi ko. Pero nahihirapan na sila at nawawala na yung mga tinatanggap nila dati. Kaya gusto nang lumipat, yung iba gustong lumipat sa Duterte, yung iba gustong bumalik. Kaya lang, nahihirapan din sila kasi nga hindi nagbibigay ang Duterte. And I'm proud to say, wala pong binibigay ang Duterte. Maniwala man kayo o sa hindi, that is the truth. And alam nila yan. Even yung mga kalaban namin, i-deny man nila, alam ko, alam nila. Dahil gaya na sabi ko, may nakakausap naman ako sa iba sa kanila, no? So, pero, hindi lang politiko ang mag-iisa-isang lilipat na dito kay BP Sara. Sa mga Duterte. Even mga vloggers. Unti-unti po yan. Abangan ninyo itong sinasabi ko. Abangan ninyo. Maaring hindi agad-agad, pero paisa-isa na yan. Ang tanong, tatanggapin ba sila ng DDS community? Because it's very obvious. It's too late, too little. It will be very, very obvious. That's why I'm proud sa mga Banateros dahil at the very start, even starting 2016, 2022 elections, hindi po kami nagbago. We are always Duterte and pag sinabi naming budol yan, budol yan. Maraming nagalit sa amin noon, maraming nagmura, hindi kami sumunod kay BP Sara, but we prove our point. Ngayon, yung iba, magkakasama na tayo. It's okay. Diba? But we will stand with the Duterte. Alam nyo yan, hindi po tayo nagpe-fake news.
para sa agenda. Kaya next topic po tayo. Eto, pag-usapan natin. Pagbabago sa Google at FB. Posible na. I hope the President, through Secretary Ruiz, hindi na natin kaya ngayon. Yan, naubusan ka ng English. Sinasabi ko sa iyo, wag mo na sisimulan eh. Sinisimulan mo pa ng English eh, hindi tuloy pumasok. Sige, Tagalog na, hindi ka mahirapan. Congratulations nga pala, Dan Fernandez, dahil tinalo ka ni Sol Aragones. Ikaw ay nangarap maging gobernador, pero hindi ka pinalad. So doon ka muna sa tabi, namnamin mo yung last hearing mo, dahil papasok ng 20th Congress, babayu, and babayu. Ang bilis ng karma. Doon ka muna sa tabi. O kaya mag-artista ka ulit, mag-bold star ka ulit. Better luck next time. Nakita nyo na ang hagupit ng nang-aapi sa taong bayan, ng nang-aapi sa vloggers, na nang-aapi higit sa lahat sa mga Duterte. Hindi mo maloloko taong bayan. Ng 19 Congress, but I think the President must certify urgent yung mga bills that that the 20th Congress will be filing. Sinasabi ko na sa'yo, wag mo nang Englishin eh. Nabubulol-bulol ka na kaka-English mo. Okay na, Dan Fernandez, gwapo ka naman eh. Kahit mag-Tagalog ka, kahit mag-Ilocano ka pa, kahit mag-Bisaya ka pa, total gwapo ka, stick to what you know. You know? You know what I'm saying? Wag ka na epal-epal ng kunwari may alam ka dyan, ha? Kasi kailangan dito na intervention talaga ng Presidente na mapabilis yung batas na yon. And I think mga 1 year din yan bago natin maaprubahan sa 20th Congress. Aminado ang mga kongresistang kabilang sa House Triple Committee o TRICOM na hindi na makapagpapasa pa ng panukalang batas para labanan ang pagkalat ng fake news, disinformation at misinformation online dahil ilang araw na lang ay matatapos na ang 19. Nakita mo? Yun pa rin ang habol nila. Yung patungkol sa fake news peddlers. Ayan pa rin ang kanilang gustong gawing naratibo na ang mga Duterte vloggers ay fake news peddlers. Bahala kayo mag-decide, okay? But one thing, hindi po bayaran ang mga DDS vloggers. Guaranteed ko sa inyo yan. Hindi lang po ako. Even yung iba na mga DDS vloggers, I'm sure hindi sila bayad. Hindi kami bayad. Ngayon, kung sa tingin ninyo, fake news yan, kayo yan, kwento nyo yan, bida kayo dyan. Diba? Pero yung sinasabi nyo yan na hindi na matatapos yan at inaano yan ng TRICOM, congratulations din TRICOM. Congratulations TRICOM. Magigiba na rin kayo. Kasi may mga hindi nanalo dyan so mapapalitan. At siguro yung mga ibang tumatanggap ng pondo para sa proyekto na hindi na nanalo bilang congressman, dyan muna kayo sa gilid, total, baka mayaman na kayo. Baka lang, di ko po kayo pinagbibintangan magnanakaw masyado. No? Hindi ko po kayo pinagbibintangan magnanakaw. Kaya lang, nandyan kayo sa tabi kasi hindi na kayo sasahod. So, dyan muna kayo, total mayaman na kayo. Diba? Wala na kayong sahod, talo kayo. Yung TRICOM naman, bubuo ulit. Imposible, abangan ninyo. Imposible walang bagong recruit si Tamba na aso. Mayroon ulit yan. Although itong TRICOM, giba na, pero alam naman natin ang karakas ng ng Congress, di ba? Hindi man lahat, marami diyang buhaya. Buhaya sa, alam niyo na. So definitely, may marirecruit na aso to si Tamba. Congress, binubuo ang TRICOM ng House Committees on Public Order. Yan. Tingnan niyo sila, tingnan niyo. Yan yung mga pinakamatitinong politiko sa Pilipinas. Yung walang kinalaman sa droga.
Walang kapamilyang involved sa droga. Ang lilinis. Walang bahid ng kidnapping. Ang titinong politiko, ay naku, mambihira. Oh. Ano ba itong mga nasasabi ko? Malilinis yung mga politikong yan. Oh, Safety, tingnan nyo sila. Information and Communications Technology at yan, Public lilinis. Information. Gihit ng mga mambabatas, kabilang pa rin ito sa mga isusulong sa pagbubukas ng 20th Congress. Kaya pakiusap ng House Tricom Overall Chairperson, Santa Rosa City Representative Dan Fernandez sa administrasyon. Teka muna, bago natin ituloy, huwag nyo pong kakalimutan na i-like tong video na ito. At sana, sa mga hindi ko pa po subscriber, mag-subscribe po. Okay, tuloy po tayo. Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ma-certify ang mga panukalang ito as urgent. Sa uli namang pagdinig ng House Tricom, muling iginiit na self-regulation ang kailangan sa social media platforms para mapigilan ang pagkalat ng fake news at disinformation. Reklamo na Talagang talagang gigipitin nila yung talagang gigipitin nila tong mga vloggers. Hindi nila hahayaan na mabuko yung katarantaduhang pinagagawa nito mga ito. Sorry for the word, hindi naman mura yon. Kasi po, kung ayaw nyong napupuna, huwag kayong maging politiko. Kung gusto nyo maging politiko at ayaw nyong napupuna sa maling ginagawa ninyo, edi ayusin yung trabaho nyo. Pag congressman ka, gumawa ka ng batas. Wala ka dapat papel sa ayuda. Trabaho mo eh. Gawin mo yung trabaho ng maayos. Hindi ka pupunahin ng taong bayan. Kung ikaw ay quietly gumagawa ng batas, hindi ka nagga-grandstanding sa hearing, hindi mo ginagamit yung hearing na yan para gipitin ng Duterte. Hindi mo ginagamit yung hearing na yan para gipitin ng mga vloggers. Hindi mo ginagamit yung hearing na yan para manggipit ng ibang tao. Ikaw lang ay nasa isang tabi na manahimik, na araw-araw gumagawa at pumapasok at gumagawa ng batas. Quietly working. Wala ka sa aktibidades ng mga ayuda. Diba? Hindi ka lumalabas doon sa issue mo. Kung ganun ba naman kayo, hindi sana maayos. Di po ba? Magkakaproblema kasi tayo pagka ang inyong trabaho ay palpak. Tapos, ang solusyon nyo ay hindi ayusin ang trabaho niyo, kung hindi, limitahan na i-booking yung maling ginagawa nyong trabaho. Hindi po tama yun. Ang isang mataas na opisyal ng pamahalaan, may pagkakataon na kahit ito na mismo ang nagreklamo kaugnay ng isang fake news, hindi agad ito natugunan ng social media firms. PCO na ako, Presidential Communications Office. Sinasabi ko ng national security concern, I was getting a certification, I had my certification from the CICC ng DICT, and yet, ayaw pa rin magtanggal. Dadaan pa raw ako ng fact checker na third party fact checker. So, eventually... Ang pinag-uusapan nila kasi dito, limitahan. Diretsahan na po natin, hindi ko na paliligoy-ligoyin. Ha? Ang issue nila dito, gusto nilang limitahan ang social media. Kasi kontrolado na po nila ang mainstream eh. Hindi man lahat, maraming kontrolado na sa mainstream. Madali pong kontrolin ng mainstream eh. 'Di ba? Basta mayroon kang pondo at kakaunti lang 'yan, makokontrol mo 'yan. Pero ang vloggers hindi. Ang dami niyan eh. Ang dami niya, kahit ikulong mo yung iba diyan, lalong dadami ang aatake sa inyo. So gusto nilang dumiretso sila. Even nga Google at saka Facebook eh. 'Di ba? Gustong makipag-cooperate ang Google at Facebook at ano pang mga social media na naglalabas ng balita na i-regulate. Kaya lang wala po sa batas yun. Hindi mo po pwedeng i-regulate ang freedom of the press. Kasi tayo ay magiging mistulang martial law. Nasa batas po yan eh. Ito ang dapat nyong pagtuunan. Kung sa tingin ninyo, libelous yung sinasabi ng mga vloggers, i-demandan nyo. Pero wag nyo silang pipigilan.
Freedom of the press. Di ba? May karapatan kami magsalita. May karapatan ng taong bayan. Huwag nyo kaming busalan. Huwag nyong busalan ng taong bayan. Huwag kayong diktador. Huwag nyong kontrolin. Daanin nyo sa batas. At kung tama kayo at sa tingin ninyo, mali yung sinasabi ng mga vloggers, i-demanda nyo. Sa katunayan, nagdemanda na nga kayo eh. May mga vloggers nga kayong dinimanda. Tama o mali? Oh. Kung tama, ganun ang gawin ninyo. Hindi kayo hari, pahihinto nyo. Hindi nyo masugpo, uutusan ng Facebook at Google. Ganyan ang gusto nilang mangyari. Ang gusto nila, sila ang mag-regulate. Ang problema dito, mga double standard kayong mga animal kayo. Pag maganda ang puri sa inyo, okay lang. Pag pro-administration, okay lang. Kahit banata ng Duterte ng fake news, wala kayong pakialam. Ang hinaharang nyo lang naman yung atake sa inyo. Atake sa gobyerno. Pag finake nyo si BP Sara, iyakin ba? Pag pinake news nyo mga Duterte, iyakin ba? Iyakin ba si Baste? Iyakin ba si Pulong? Iyakin ba si BP Sara? Kayo mga iyakin kayo eh. Oh. Actually po, ilang beses namin silang kinakausap. Sabi namin, hindi kayo dito naka-base, hindi pa kayo nagbabayad ng buwis, and yet, you don't regulate or stop fake news here in the Philippines. Sino po ba ang may primordial responsibility ng fact-checking? Mr. Chair, with due respect to the platforms, dapat sila, kasi kumikita po sila ng pera pa sa platform na yan. So dapat ang nagpa-fact check yung platform. Tingnan mo reaction nila. Isa na sila sa mga pinakamayayaman na kumpanya sa mundo eh. Handa namang makipagtulungan ang tech giant na Google sa pamahalaan. Tingnan mo pati Google, di ba? Ang problema dito, yung issue, sino ba ang fake news? Pag pro Duterte, fake news. Pag pro BBM, tama. Pag pro Tamba, tama. Pag binabanata ng Duterte, tama. Ng issue. We agree that everyone who uses these platforms have the appropriate responsibility, including the platforms as well. So, Mr. Chair, for things that are within the control of the platform, we would take accountability for that. For things that are within the control of other entities, such as, for example, the users, then the appropriate responsibility and accountability mechanisms as provided by law would be applicable. Sa kasalukuyan, mayroon ng Artificial Intelligence o AI-powered system ang DICT para matukoy ang fake news at online scams. Samantala, nabuksan din sa TRICOM hearing ang issue na dapat magkaroon ng sariling fact-checker ang pamahalaan. Ayon sa PCO at DICT, kabilang na nila ito sa mga plano nila kontra fake news at disinformation. Wala po ba tayong plano na ang gobyerno natin magtayo ng fact-checker din? Yun ang gusto nila. Di ba lumabas ang totoo? Doon nila dinidirektong hearing na ito. Ang maging fact-checker gobyerno. At pag ang naging fact-checker gobyerno, alam na natin ang kalalabasan niyan. Ang hihigpitan lang dyan, yung pinupuna na mali, against sa gobyerno, against sa congressman, against sa mga kakampi nila. Ganyan po kadiktador to mga ito. Pinapaganda lang, pinaiikot-ikot. Pero bottom line yun ang gusto nila. Sila na, okay, assign mo kami Facebook. Kami ang fact checker. O ikaw, pro Duterte, shadow ban ka. Alam nyo po, ganyan ang ginagawa ngayon. Alam to nung nasa Duterte camp. Yung Facebook namin naka-shadow ban. Bakit? Sino ba ang fact checker ng Facebook? Totoo lang tayo.
Kaya hindi mag-grow yung lumaki na yung YouTube namin. Yung Facebook di na naiiwan na. Naka-shadow ban kami. Huwag tayong maglokohan dyan. Gusto nila sila yung mag-check. O sila na rin mag-check ng YouTube. Tapos tayo dyan. Lahat ng Pro Duterte sasakalin. We're coming up with a memorandum of agreement. Kaso sa amin dalawa nga ng DICT, kung sino pwedeng maging legitimate fact-checker dito sa Pilipinas. Kasi ang Wala. Wala po. Wala. Wala kayo. Merong platform eh. Di ba? So kung regulated naman po ng YouTube at Facebook eh. Kung mali yung sinasabi namin, meron naman sila. Di ba? Na ano nga kami, na-add suitability nga kami. Alam to ng mga vloggers. Pagka medyo may sablay kami, may ganong ginagawa sa amin, add suitability. Hindi magi-income yung video. Di ba? Pero at least napalabas. Kaysa kayo na lang. Haharangan nyo kami, wag nga tayong maglokohan. Sumunod kasi kayo sa batas. Freedom of expression, freedom of the press. nangyayari po, ang dinirecognize lang ng Meta is yung may mga regulators, Department of Finance. Ay! Napakaingay mo, Jay Ruiz, natutulog yung katabi mo. Napagod ka babantay sa China. Napagod sa dagat. Oy, huwag ka maingay. Kayo talaga mga bastos kayo. Huwag niyong ginigising to mga tulog ha. Oh, daan-daan ang pagsasalita, Jay Ruiz. Department DTI. Huwag masyadong malakas. Mahinaan mo lang. Mahina. Bastos ka rin eh. Alam mo may katabi kang tulog eh. Di ba? Ikaw ba naman nasa dagat, mapapagod ka. Di ba? Ikaw magbantay, gumawa ng kwento about China. Kakapagod! Dahil nga may issues sa mga consumers, consumer protection. Bukod dito, muli ring nabanggit sa pagdinig ng TRICOM ang panukalang pagpapatupad ng congressional franchise sa social media platforms bago makapag-operate sa bansa. Inaasahang ito-terminate na ang pagdinig ng TRICOM at ipepresenta ang committee report sa plenaryo. Mate-terminate na yung TRICOM, meron pa silang huling pananakot. Ganyang kalupit yung mga yan. Lumayas na kayo dyan, tapos na ira ninyo. Yung iba sa inyo, talunan na. Tapos na ang 19 Congress, yun ang gusto nila eh. Diba? Ganyang kadiktador tong mga to. Gusto may franchise ang social media. So, pag maraming Duterte vloggers sa YouTube, kansilahin ang franchise ng YouTube. Bawal ang YouTube sa Pilipinas. Pag maraming vloggers na pro Duterte sa Facebook, kansilin ang prangkisa ng Facebook. Bawal. Daig nyo pa China. China kayo ng China, kayong gaya ng gayas China. Pwe. Mga diktador kayo. Ng Kamara bago mag-Senate Day adjournment ang 19 Congress sa susunod na linggo. Rosalie Cor. O yan, wag po kakalimutan na doon sa mga kababayan natin hindi pa nakapag-like sa video na ito at doon sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo. Muli po, Coach Oli News PH. God bless everyone.